dear beloved, Boss Mike Cervera. Hearing nung Miyerkules muling inilabas ni Wait. Oh, game. sa Quadcom hearing nung Miyerkules muling inilabas ni dating Senador Antonio Trillanes ang kanyang lista ng mga umunoy secret bank accounts ni dating Pangulong Duterte. Nako. Ang yan mga na. accounts na ito ang talagang kinagalit ng dating Pangulo. Oo nga. Bakit ba pikon na pikon si Digong pagdating dito at napag-uusapan ng bank accounts? Digong naman kasi, sabi ko nga kung hindi naman totoo yan wala ka naman dapat ipanggigil. Kaso, gigil na gigil ka yan. Kaya tuloy, iniisip ng mga tao, totoo yan tuloy. Pa siyang papaluin ng mikropono ang dating senador kung wala lamang namagitan. Ang sagot ni Trillanes, papasampal siya kay Duterte basta't pipirmahan na niya ngayon din ang bank secrecy waiver. Pero marahil nalimutan po ng marami na 2016 pa lamang pinag-uusapan na po itong mga umunoy Duterte secret bank accounts. Ngayon mga kababayan, mga DDS liliwanagin ko lang 2016 pa yung issue na yan Sa mga tangang mga DDS biruin ninyo, pinagbibintang kay Pangulo. Si Presidente daw may gawa niya, Kaya ginigipit si Digunyo. Ang tatanga nyo. Mga kababayan, issue pa ni Digunyo noong 2016. Oo. Yan Hanggang sa mawala na lang itong aking monitor. Anak ng tinapa. Pero kayo, mga tanga pa rin di ba? Kasi inaano nila mga kababayan? Ano yan? Gawa daw ni Pangulong Bongbong Marcos. 2016 pa yan, naumpisahan. Ito na. Katunayan, nagkaroon pa po ng kontrobersya na nagresulta sa pagkakasibak ng Malacanang sa nag-iimbestiga sa mga umunoy secret accounts na ito. Ang tinutukoy po Ayan si Karandang yan tinutukoy dyan mga kababayan. Yung opisyal ng ombudsman na mukhang lilitaw ito sa susunod na araw sa pagdinig sa Quadcom Abangan natin yan. At tila ba si Senator Trillanes nagpahayag din Mukhang marami pa siyang ilalabas patungkol sa mga bank accounts na yan. Ay, nako. Ibang klase talaga atapang tao. Tuloy. natin si dating overall Deputy Ombudsman Arthur Carandang. Taong 2016, nagsampa si Trillanes ng reklamong plunder laban kay Duterte sa Ombudsman. Ang tibay ni Trillanes, no? Mami Terry, Angela Kutik, LB. Nako, tibay. Biruin ninyo mga kababayan, noon pa nakikipaglaban na. Hanggang sa ngayon mga kababayan, eto pa rin siya. Elay. Higit 2 bilyong pisong pera raw ang pumasok sa mga bank accounts ng pamilya Duterte. Noon yun 2016 pa lang yun. Mahigit 2 bilyon na. Marites Guillermo. Paano na? Noemi, Castro Verde, Randy Gliano. Paano na ito? Lumipas ang 2016, 2017, 18, 19, 20. Nako, trilyon. Malamang trilyon ang pera niyan. Sige, Scramble. At saka si Mami Terry, nandyan na. Rene Emberga, Belen Reyes. Nako. Sige, tuloy. Pero hindi po ito mahawakan ni Ombudsman Conchita Carpio Morales dahil sa delikadesa. Si Morales kasi pamangkin ang asawa ni Sara Duterte. Nako, si Mansyon, mga kababayan. Si Mansyon, yung asawa ni Sara. Sila pa ba? Sign the waiver. Shrek. Nga naman. Ninitas Vlog. Nako, thank you naman. Mukhang maraming pera to Si Ninitas Vlog. Ito yung nasa gitna, si Melchor Arthur Carandang, mga kababayan. Ito. At ito naman si Conchita Carpio Morales. Ito naman yung tsahin ni Mans Carpio. Kaya ang apelyido niyan sa gitna, Conchita Carpio. Iisang sinapupunan ang lahi nito. Si Mans Carpio at si Conchita Carpio.
Oo, iisang sinapupunan ng pinanggalingan ng lahi niyan. Ha? Ramon Banares, nandyan na. At si Ella Kawili, opo, Lads Business. Opo, Lopez ako, nandyan na rin. Oh, sige, tuloy. Kaya't inassign ni Morales ang investigasyon sa kanyang Deputy Ombudsman, ang kanyang second in command. Ako, ayan na, sa gustong umiwas nitong tiyahin ni Carpio, mga kababayan, si Mans Carpio, asawa ni Sara, ay ibinigay dito kay Melchor Arthur Carandang. Ang problema, mga kababayan, mukhang napahamak pa yan. Bakit, mga kababayan? Tandaan nyo lahat ng mga kumontra kay Digong, kahit sino ka pa. Diba? Kahit sino ka pa. Kita nyo naman, Santo Papa. Kumontra dahil na-traffic siya. Pinagmumura niya. Diyos nga minura. Ito pa kaya, hahara-hara sa mga plano niya. Aba, mga kababayan. Mga kababayan, pag ganyan, si Bakyan. Archibald Quiñones. Ingay ng vlog mo, boy. Ano? Alangan naman na magsalita ko dito, parang vlogger nyo. Nakatitig lang ng ganito. Ang pangit na nga ng itsura, hindi pa gumagalaw yung gago. Di laging napipicturan nung mga basher nun. Di ba? Alan Gonzales, nandyan na rin. Si Rosie B, nako, nakahabol na. Leonila Ginis, opo, sa inyo po, abon ako. Tuloy. Si Melchor Arthur Carandang. Setyembre 2017, sinabi po ni Carandang sa media na ayon sa mga bank records na nakuha nila sa Anti-Money Laundering Council or AMLAC, merong mahigit 1 bilyong pisong dumaan sa mga bank accounts ni Duterte at ng kanyang mga anak. Siyempre, mamamanipula niya yan, mga kababayan. Kahit pa sabihin, na totoo yan, siyempre, madali lang pasinungalingan yan. Lalong-lalo na kapag may kakonekta ka na kamag-anak ng anak mo. Doon, sa ombudsman. Di ba? Kahit anong paliwanag ni Digong dyan. Mga kababayan, kahit anong paliwanag ni Digong na wala tayo pakialam dyan. Pero bakit ganun? Anong ginawa nyo kay Carandang? Bakit sinibak ninyo at ginawa nyo ng kung ano-anong mga issue yan? Kung talagang malinis kayo at wala kayong kinatatakutan. Diba? Sapat na raw ito para maglunsad ng investigasyon ang ombudsman. Pero sabi rin ni Carandang, iniintay pa niya ang pinal na report mula sa AMLAC. Agad umalma ang Malacanang at ang mga kaalyado nito. Si Nooy... Nakita nyo, agad umalma, nag-iyakan ng lahat ng kaalyado ni Digonyo. Ganyan naman sila, di ba? Ganyan sila kapag ka nababanatan o natutulig siya itong mga Panginoon ng mga DDS. Aba, pati mga tulad ni Aljem Romero, ayan na, nagwawala rito. Si Pangulong Duterte, hindi raw pinagbabantaan si Carandang, pero uunahin daw niya si Carandang kung magkakagulo sa Pilipinas. Kita nyo, mga kababayan, yung mga banat ni Digong na akala mo naman. Sa ngayon, kakayanin pa niya. Hanggat siya ay wala na. Alam nyo, mga kababayan, nung nasa pwesto yun, iba talaga. Nandito na si Mark Ramos at may dala-dala na naman chika. Maring Ami, napanood mo na ba yung kay Catherine at Alden? Nako, pinagkaguluhan, mga kababayan. Siya eroplano. Updated ako. So talaga, Fatima Gonzales, alam nyo kaming mga vlogger. Pagka kami, nag-uusap-usap, showbiz. Yung mga chismis sa mga artista, madalas ang pinag-uusapan. Hindi etong mga ito, itong mga usapin sa politika. Pimi Busto, boss, amo. Nandiyan na rin si Shai.
at si Malu Moldero. Oh, J. Timblique, ano na? Oh, biruin ninyo. Oh, si Karandang sinabi wala daw siyang magagawa dyan. Oh, hindi ko yan pinagbabantaan. Pero kapag nagkagulo ang Pilipinas, sa walat may kasalanan o walang kasalanan, uunahin ko yan. Epic na yan. Ano tawag nyo doon, mga kababayan? Ha? Ano tawag nyo doon? Ha? I-shout out. Alin? I-shout out mo daw, inaanak mo. Ay, nako! Oh! Oh, Marcus James Ramos. Oo, shout out sa'yo. Inaanak ko, inaanak. Oh, magpapasko na. Pero ang ninong mo, ha? Oo, pasensya ka na. 20-20 lang muna. Napakarami nyo eh. Dong Espinosa, Rarlis Carlinga. Oo, Crisa Castillo, Ami Jayjay. Ayan na, Ian Anthony Angguay. Oo, nandiyan na rin si Elens Gonzales at si Leo Glenn Tumala at si Glee Orcolio, Annalisa Escoto at si Omey. Oh, Elsa Obidosa at si Danilo Giray. Oh, Jennifer Maratas, shoutout po. Kita nyo si Digong, mga kababayan? Ibang klase, pagbantaan. Simpleng-simple lang. Pero mga kababayan, malalim yan. Oo. Alam nyo naman si Digong, iwas pusoy lagi yan. Kasi, mga kababayan, si Digong, maraming pasikot-sikot yan. Kaya lang ngayon, meron pa bang ibubugayan? Eh paano yan kung matatalo pa siya pagka-mayor yan? Di lalong wala nang kahinatnan ang karera sa politika niyan. Di ba? Magdasal na raw siya. Kita Sunod na nyo? buwan, nagsampan ng Magdasal, reklamo. bakit ganon? Ang simpleng-simple yung banat eh. Oh. Uunahin daw niya si Karandang. Wait, uunahin. Oh, dito. Oh. Ang pinal na report mula sa AMLAC. Agad umalma ang Malacanang at ang mga kaalyado nito. Si Nooy Pangulong Duterte, hindi daw pinagbabantaan si Karandang, pero uunahin daw niya si Karandang kung magkakagulo sa Pilipinas. Magdasal na raw siya. Kita nyo, paano, sino hindi matatakot yan? Kung laganap na ang patayan, kung nauna na dyan si Espinosa at si Mayor Halili ng Tanawan. Siyempre mga kababayan, kaysa naman manatili ka sa pwesto, mag-resign ka na lang. Nang sa ganon, mga kababayan, yung natitira mong buhay, hindi naman nakaw ni Digong yan. Mag-ibang bansa ka na lang muna. Nang sa ganon, ligtas ka. Kaysa manatili ka dahil pag napag-initang ka, ni Digonyo, lalong-lalo na pag humarang ka sa mga plano niya, sigurado, tembuang ka. Diba? Pearl of the Orient. Opo, Ted Eusebio. Shoutout po sa lahat ng bagong dating Pinky MA. Ito na, pasok. Fatima Gonzales. Sunod na buwan, Miss Nelly. nagsampan ng reklamong administratibo. Ayan na, mga kababayan. Sinampan na, oh. Kasunod na buwan, mga kababayan, sinampan na ito ng kaso. Na raw siya. Sunod na buwan, nagsampan ng reklamong administratibo ang Volunteers Against Crime and Corruption at ilang kaalyado ng Pangulo laban kay Karandang. Ayon po sa BACC, Kita nyo, mga kababayan, Elliot de la Cruz, syempre BACC. Kakampi niya yan. Elliot de la Cruz, tama yan. Slap chick, tuloy, marilulaka. mukhang dinidestabilize ni Karandang ang Duterte administration Kita at nyo, mga kababayan, dinidestabilize na. Porke kumontra ka? Porke kumontra ka? Dinidestabilize mo na ang gobyerno niya? Paano pa? Si Dilima. Kaya nga nakulong yan si Dilima. Kahit na walang kasalanan. Tuloy. Ani kay Trillanes. Sinigundan po ito ng Malacanang. Nagpataw ang palasyo ng 90-day preventive suspension laban kay Karandang dahil sa umunoy violation. Kita nyo, sinampulan. Sinampulan, mga kababayan. 90 araw. Suspendido. Kita nyo?
Galing sa Malacanang yan. At ang kaso at dahilan, violating Code of Conduct for Public Official. Tapos sasabihin niya, hindi niya yan pinakikialaman. For public officials and employees at anti-graft law dahil daw sa paglabas ng impormasyon na confidential. Hindi pa raw tapos ang investigasyon kaya't hindi dapat naglabas ng detalye si Carandang. Ayan na lang yung dahilan. Siyempre, sabi ko naman sa inyo, hindi mauubusan si Digonio ng dahilan. Lady Queen, Pabros Moriel, nandiyan na rin si Scramble, at si Brenda Borton at si Joel Q, Asian Fusion 61, Gladys Salguero, nandyan na. Pasok. Pero hindi pinansin ni Ombudsman Conchita Carpio Morales ang suspension order ng Malacanang. Nako. Ngayon, ang AMLAC naman naglabas ng sariling Hindi daw pinansin, mga kababayan. pahayag. Wala raw itong binigay na report sa Ombudsman tungkol sa mga Duterte bank accounts na maaring totoo rin. Ang sabi naman kasi ni Carandang, iniintay pa nila ang pinal na report ng AMLAC. Kita nyo, siyempre, nako, itong kawani ng gobyerno. Sino hindi matatakot kay Digonio? Sige nga, mga kababayan. Sa panahon ni Digonio, lahat ng ahensya ng gobyerno, sino ang hindi matatakot? Yun lang bago matapos ang taong 2017, binitawan na ng Ombudsman ang investigasyon. Siyempre, kita nyo, biglang binitawan na yan. Matakot na kayo. Baka gusto nyo sumunod sa mga binaril sa ulo. Di ba? Ayaw raw kasing maglabas ng dagdag na datos ang AMLAC kaya't hindi na makausad ang kanilang investigasyon. Siyempre, napigilan na yan. Napigilan na yan. Paano ngayon sa panahon ngayon? Nawala na yan sa Malacanang. Di maglalabasan ang katotohanan. Ngayon, mga kababayan, nung panahon na mga sinauna na mga politiko, kita nyo, di ba? Litong-lito kayo kung sino ang totoo. Pero ngayon lumilinaw na. Pero hindi pa tapos ang storya. Hulyo po ng susunod na taon, 2018 na, tuluyang sinibak ng Malacanang si Carandang bilang overall Deputy Ombudsman. Patay! Sibak ka! Sigurado yan! Biruin mo, kalabanin mo ba naman si Digong? Dismissal order pinirmahan ni Executive Secretary Salvador Medialdea, guilty raw si Carandang ng betrayal of the public trust at graft dahil sa kanyang pagbulgar ng impormasyon. Ano pa magagawa nyo? Kung kaya nilang maniobra ang lahat sa bansang ito nung panahon ni Digonio. Wala, mga kababayan. Kayang-kayang imaniobra lahat yan. Bakit? Lahat takot kay Digong. Di ba? Lahat tinakot. Angel Raimundo. Takot di ba? Naku, hayaan mo niya, Catherine Galpo. Oo, hayaan mo lang. Ganyan talaga mga tangat mangmang. Kaya pagpasyensyahan mo na. Kung sinong nakakaunawa, siyang umunawa. Aloy. At matindi ang parusa kay Carandang. Maliban po sa termination, meron ding forfeiture of retirement benefits at perpetual disqualification. Grabe, mga kababayan, wala ka ng karapatan na ikaw ay maupo saan mang sangay ng gobyerno o tumakbo man, kahit barangay captain yan. At syempre, ang masakit dyan, yung pinaghirapan mo ng matagal, na yung iyong dapat na tinatanggap pag retiro mo. Na pensyon, tinanggal niya yan. Ganyan mamersonal si Digonio. Tandaan ninyo, kaya maraming galit na tao. Kita nyo, hindi pa nagkasya na tinanggal sa trabaho. Ang ginawa, mga kababayan, talagang pinadapa ng husto. Di ba? Sino? Si Dilima. Ganon din ang ginawa. Kaya nga, itong Yumao. Ganon din ang ginawa rito, pero maraming binulgar ito.
Oh, pasok. Oh. Si Dilima sumulat sa PNP. Mm. Oh. Pagkatapos, yun ang dahilan bakit siya ginipit. Mm. Pangalawa, yan concerted effort ni Duterte yan Mm. at saka ni Gloria Macapagal. Nako, oh, kita nyo, oh. Tanggalin na natin dahil patay naman na yan. Eto na. Tuloy. Silang dalawa ang nasa likod nito dahil sila ang may motibo. Natatandaan ninyo, si Gloria tatakas. Oh. Di ba? Tatakasan yung mga problema niya rito na dapat Oh. niyang harapin. Kaya sabi ko sa inyo siguro less than 2 years, sa radyo sinabi ko, huwag kayong Ano sabi dito? Nag-aamon ng debate to. Ay, gusto ko si Banat Bay. Oo, tawagin mo rito si Banat Bay. Oo, hindi ikaw. Ayoko na mga pipitsugin lang. Tawagin nyo na. Gusto nyo si Digong eh. Oo, kaming dalawa magdebate. Pero ikaw, ayoko. Nako, pipitsugin lang. Tawagin nyo si Banat Bay. O si Maharlika. Oo, diba? Tuloy natin to. Mas okay yun. Huwag nyo nang gamitin yung pangalan ko. Kasi ang dami lang gumagamit ng pangalan ko. Ha? Tama na. Para naman, naku, Diyos ko naman Banat Bay ang gusto kong makadebate rito. Tawagin nyo na. Ngayon na. Dali. Tuloy. niwala na si Gloria nag-iisip pa ng para sa ikakabuti ng bansa at ng mamamayan. Kita nyo? Alam nyo, sa mga kababayan, si Dilima nag-iisip kung paano nga mapapabuti. Kaya lang mga kababayan, ano ginawa nila? Ha? Anong ginawa nila? Pinasama ng gusto si Dilima. Ayun, mga kababayan, nakulong ng halos 7 taon. Kawawa naman. Di ba? Kawawa naman. Kita nyo? Tuloy. Bakit? Malapit nang matapos ang termino niyan Yan ang pinag-iisipan niyan ngayon, paano siyang bababa na hindi siya mapananagot sa kanyang mga kasalanan. Correct. Oo. Yan ang problema ni Digong. Mga kaibigan, yan ang sinabi ko. Ilang araw kong sinasabi sa radyo yan. Totoo yan. Bakit sila may motibo? Nakulong siya Mga kaibigan Hindi naman kulong Na hospital arrest. Lahat ng katarantaduhan ginawa ni Gloria, di ba? Nagpanggap na may sakit. Nung tatakas nga, naka-wheelchair pa. Galit na galit kay Gloria. Pero eto lang yan, mga kababayan. Ha? Yung estilo ni Digong, ginawa niya yan kung kani-kanino. Tandaan nyo yan. Lahat, mga kababayan. Kahit nga kay Trillanes, ginawa yan. Pero eto ngayon, ang rest back niya dyan. Mukhang ilalabas na ang lahat ng mga baraha para itong si Digunyo mapanagot na. Tuloy. Ang tindi ng darag ko doon kay... Ito naman si Koy masyadong sulsol. Koy, wag ka masyadong sulsol. Pasok! Mayor, medyo ang tindi ng darag ko doon kay Duterte. Oo nga, Mayor, bakit ganon? Matindi. Matindi talaga yung ginawa mo. Talagang pikon na pikon yung loko. Tuloy. Ang sikreto nung yung pasabog na yun. Yung tawa ni Koy ang nagdadala Parang nang iinis talaga eto na. Talagang namilipit siya ron, Palaging namimilipit siya pagka yung waiver pinag-uusapan. And, Namimilipit na. Totoo naman namilipit talaga lalo na pinag-uusapan yung bank accounts niya. Eto na mga kababayan. Sige, tuloy. Nakita ng mga kababayan natin, talagang may tinatago siya. Talagang may tinatago siya. Nakita namin. Oo. Kasi kung talagang etong si Digunyo, pipirma lang ng kapirasong dokumento. Bakit ang ginawa? Nagtantrums yung idol ng mga tangat bobo. Biruin mo, pipirma lang? Hindi pa magawa? Talong ko lang,
Bakit kaya? Kaloy. Kasi napakadali, di ba? Pirmahan niyo yun kung wala talaga, mapapahiya ako. Oh, nandiyan na si Syndicate. Sarago, Bebot Fernandez. Oo. Sa inyo pong lahat na mga bagong dating Batang Seb Highlights. Shoutout po. Oh. And at least nakita ng mga kababayan natin, talagang may tinatago siya. Talagang may tinatago siya. Diba? Kasi takot malaman. Oo. Malalaman ang totoo dyan. Mamaya tignan nyo to. Francis de Guzman. Boss, ano na? Pina Tamayaw. Oo, nandyan na. Eva Narita. Shoutout po. Kasi napakadali, di ba? Pirmahan niyo yun kung wala talaga, mapapahiya ako. Oo nga. Kung hindi talaga totoo, kung gusto mo talagang ipahiya si Mayor Trillanes, dapat pinirmahan. Kasi kapag hindi totoo yun, patay ka Trillanes. Matatalo ka yan. At ikakasiya ng mga DDS na mga tanga yan. Oh, di ba? Kaso hindi nga pinirmahan. Oh. Napansin ko lang dun bakit ang pabuksan niya? Ang nabubusod. Sabi niya sa WhatsApp. Tignan nyo si Koyo, panulsol talaga eh. Oh, sabi rito, bakit ba hindi niya pinipirmahan yun? Tanong ko lang, Mayor, bakit hindi pinipirmahan yun? Kasi totoo yun. Alay. Wala daw siyang pamasan. Tapos yun, may abang pa lang. Pera sa bangko. Tapos, inaamin niya nung Ulit. Koy, ayusin mo. Ang nabubusod. Sabi niya sa WhatsApp, wala daw siyang pamasan. Tapos yun, Bakit daw sa kwat ko walang pamasahe? may abang pa lang. Pera sa bangko. Marami palang pera sa bangko. Kasi nga mga kababayan, kailangan niyang gawin yun. Kasi yun ang gustong-gusto ng mga tagasunod nun. Mga tagasunod na mga loko-lokot, mga tangat bobo yun. Ganon talaga yun. Di ba? Tapos, inaamin niya nung huli, nung pinakita ko yung mga properties niya, sabi niya, nakapag 5 billion kami. Kita nyo? Nakapag 5 billion na naipon daw. Akala ko ba walang pamasahe? Oo nga, Mayor. Ay, nako. Talagang alam ng mga kababayan, talagang magaling manguto si Digonyo. Oo. Lalong-lalo na yung mga mangmang at tutuuto. Oo, paniwalang-paniwala dyan na walang pera yan. Tuloy. Nakaipon daw siya ng 5 billion pesos. Dami! Kita nyo? Kaya, Wala pamasahe? tapos walang pamasahe. So, mga nagkabuhol-buhol na yung sa pambobola niya, nakalimutan niya yung mga sinabi niya nung maaga. And, Yung tawa mo eh. tapos walang pamasahe. So, mga nagkabuhol-buhol na yung sa pambobola niya, Kita nyo? Nagkabuhol-buhol yung pambobola niya, Pinay from DC. Ma'am, nagkabuhol-buhol talaga. Hindi niya alam kung ano na yung sasabihin niya. Tuloy. nakalimutan niya yung mga sinabi niya nung maaga. Iba yung sinabi niya nung maaga pa. At nung matatapos na. Tapos nagmayabang pa na kailangan tapusin na naman daw. Kaso sabi ni Sarah, nakiusap yung anak niya. Sabi ni Sarah, Mr. Chair, bulong ko lang ha. Yung tatay ko matanda na. Kaya pwede ba pauwiin nyo na? Puta, pinauwi ni Sarah. Baka akala nyo, kaya tinigil na yung hearing ha. Kasi si Sarah bumulong, sabi matanda na yung tatay ko. Baka pwede. To be continue. Putik, to be continue. Kasi matanda na raw yung tatay niya. Anak na tinapatapos, pinapatakbo nyo pang senador. Ayun, umurong. Bakit? Nasa dulo na nag-survey ng huli. Diba? Nung una, medyo nauuna. Pero nung bandang huli na, wala na si Digong. Ang survey, pang-18 na. Wala na.
Si Trillanes, yung tawa nakakainis eh. Ito na. Bobola niya, nakalimutan niya yung mga sinabi niya nung maaga. Anyway, Mayor, Yung tawa mo ko nangiinis ka eh. Kaya tuloy yung mga bobong DDS dito, pinanggigigilan ako eh. Sige, tuloy. ito na, nagiging baliktad na ang mundo sitwasyon ngayon talaga. Sa susunod na Wala na, baliktad na. Wala na sa posisyon, mga kababayan. Pag natalo pa yan, siya pagiging mayor, lalot-lalot na lumalamang sa kanya, yung Nograles na isa, di wala na. Tapos na. Di ba? Tapos na. O tingnan mo kung gaano kabobo ito. Si DB, Sara versus Trillanes. Abay, bakit ikaw nagdidesisyon? Kung hindi ka pa naman bobo, tanga talaga. Hawak mo ba isip ni Sara kung tatakbo siya? Hawak ba namin ang isip ni Trillanes kung tatakbo siya? Tsaka mo nabanggitin kung sino mga tatakbo pag nagpahayag na sila. Ang tatanga talaga ng mga DDS, di ba? Oh, pero mo pangunahan mo ang desisyon nila. Kami nga hindi namin pinapangunahan. Si Trillanes kung tatakbong presidente yan. Bakit? Nag-aantay kami ng itataas ng kamay. Ni Pangulong Bongbong Marcos. Dahil yun ang susuportan namin kung sino yung mapalad na yun. Basta DDS, bobo, tanga. Di ba? Ang tatanga. Dali nyo rito si Banat Bay. Nananawagan ako sa inyo. Si Banat Bay na ang gusto ko. Dahil, yun, medyo aabot sa utak ko. Pero kayo, yung mga gustong magpasikat gamitin pangalan ko, abay, sawang-sawa na ako. Ilan na gumagamit ng pangalan ko? Huwag na kayo dumagdag, no? Gumawa kayo ng kaparaanan sa mga sarili nyo para maiangat yung mga channel nyo. Tuloy. hearings, makikita nung mga kababayan natin, mas liliwanag sa kanila kung ano yung totoo nangyari nung panahon ni Duterte. Ayan, aabangan natin yan. Sa kanila kung ano yung totoo nangyari. Ito, maganda to. Okay, game, dito tayo. Yung mga sinabi niya nung maaga. Anyway, Mayor, ito na, nagiging baliktad na ang mundo sitwasyon ngayon talaga. Sa susunod na hearings, makikita nung mga kababayan natin, mas liliwanag sa kanila. Ayan na mga kababayan. Sa susunod na hearing, maliliwanagan ang lahat. Lalo na pag dadalo si Sara. Ngayon, sa mga DDS na mga tanga, paatinin nyo si Sara, para magtapat sila. Magkaalaman kung sino talaga ang angat pagdating sa kaalaman at may utak. Pag hindi nyo napadalo si Sara sa Quad Committee sa susunod na araw, tandaan nyo, bobo pa rin kayo. Ano yung totoo nangyari nung panahon ni Duterte? Ayan, aabangan natin yan mga kapatid. Kasama natin si Mayor Sally Trillanes. Nabangan natin yan. Nandiyan na si Margo. Margo, thank you. Yung damit para kay Arnold Lopez, bibigay ko. Di ko lang maasikasong padala. Ace Manin Team. Opo, sa lahat ko ng mga bagong dating. Baka naman nakalimutan yung mag-like, mag-share at mag-subscribe, At sa mga tangat bobo na nandito, At sa mga tangat bobo na nandito, baka naman pwede. Baka naman pwede. I-share nyo na sa lahat ng mga tangang bobo na mga pages nyo. Para naman dumayo. Kasi ilan lang kayo. Di ba? Our beloved Boss Mike Cervera.